Inaprobado na ni Pangulong Marcos ang 10 piso kada litrong fuel subsidy sa mga PUV driver sa Metro Manila simula sa susunod na linggo. Sisimula na rin ngayong buwan ang service contracting program sa ilang piling ruta. Sasapat naman kaya ito? Alamin natin sa pag-iikot ni Traffic Tito Mondi Lopez sa Cubao, Quezon City ngayong umaga. Tito Mondi, ano kayang pananaw dito ng mga kapatid nating Chupet dyan? Tanungin na natin sila straight from the source, Tito Mondi. Let's go. Production natin. Isa ba? Yes, Mami Shiggy! Eto na, team commute. Nako, na-excited na umuwi kahit papasok pa lang. At relax lang po kahit Friday. Kaway-kaway po tayo sabay. Hey! Eto na, speaking of good news nga po tayo. Gaya na sabi ni Mami Chiki, April 15 po magsisimula ang subcontracting program kung saan may additional 40 pesos to 100 pesos kada kilometro po yung mga kapatid nating driver. Naku, malaking tulong po yun. Ha? Kaya naman ito, isa makikita natin dito sa may San Juan, sa may Cubao. Ayan, mga bayayas na pa-Pure Gold San Juan. Sila po isa sa mga pwede pong mag-benepisyo. Pero, itong ating subcontract program ay masisimula po muna sa may Commonwealth Avenue po, tapos palalawakin po na sa Quezon Ave at Espanya. At bukod po dyan, meron din pong ayuda sa gasolina kung saan ito, panalo din yun dahil meron ngang 10 piso, laki din yun, 10 piso kada litro. Pero ang budget nga mangyayari dyan, para sa isang linggo, may 150 liters. So 10 times 150, 1,500. O, tama naman yung computation natin, di ba? Very good, very good, very good. Tapos, imagine nyo, for 1 month, malaki-laking tulong na rin. Ang magbe-benepisyo ba nito, yung ating 50,000 PUVs, tapos 1.5 na pasahero, dami, at 1,000 operators. At lalo na, ang maganda nga rito, mga kapatid po natin, kapag off-peak na yun, magkakaroon na rin po ng mga sasakyan. Very good, very good. Kaya ito, kamusta na tayo? Si Sir Christian na ba? Si Sir Christian ba? Ito na. Sir Ariel. Sino po si Christian? Good morning. Yung operator. Ay, operator. Sir Ariel, so driver po kayo? Yes, sir. Very good, sir. Itong, kumusta po muna ang biyahe po ninyo sa mga nangyayari po sa atin na Sobrang paiyakan na ho. Sobrang paiyakan na ho. Napakahirap ng biyahe namin. Pinagtsatsagaan na lang namin kasi alam mo na meron akong anak na nag-aaral sa college. Kaya, ayun, wala. Obligado pa rin kami bumiyahe. Sir, ba't hindi kayo tumigil na rin pala? Yung iba kasi natin kapatid, diba, parang hindi na kaya dahil lalo na mga Inisip ko na tumigil. Ang problema nga, wala Anong kakainin namin? Alam mo, actually, ang kinita ko nung nakaraan, 200 lang. 200 lang ang kinita ko. Kulang pa pang pamasahe ng anak ko. 300 ang pamasahe ng anak ko. Pag pumapasok sa school. 200 pesos. So, paano yung pangkain po ng pag ganun? Bahala na. Wala na talaga. Talagang napakahirap yung sitwasyon namin ngayon mga driver. Opo. Sir, anong reaction nyo? Magkakaroon po ng subcontracting program sa April 15. Parang isa daw doon na maging magkakaroon kayo ng mga subsidy. Like yung kada litro nyo, may 10 pisong na rin. Tapos, for 1 week, meron kayong 150 liters na all subsidy. Diba? Malaking tulong po sa amin. 1.5, parang gano'n. Malaking tulong. Masasabi mo doon, sir? Malaking 1.5, tulong. paano yun? Ay, siguro malaking tulong kahit na alam namin na kulang pa rin, pero at least makakatulong. Okay na rin po sa inyo. Okay na. Sir, yung ayuda, nakakuha rin ba kayo? Nitong Oo. Yung 5,000. Yung 5,000. Nakakuha naman kayo. Sir, pero maraming sa amin ang hindi nakakuha. Pero kayo po, sa tulong sa inyo, sa personal yung buhay, anong naitulong po sa inyo nun? Di ba, last week, mahal na araw, di walang tao. Di hindi ako bumiyahe ng 1 linggo. Wala na, ubos na yung 5,000. Talagang ubos na, oo. Yung pang-araw-araw lang namin na pangangailangan sa bahay, malaki na Opo. Sir, kung kayo tatanungin, ano naisip niyo pang iba pang solusyon para po talagang makasurvive pa tayo bilang jeepney driver? Suggestion lang, baka gusto nyo sabihin. Solusyon, parang wala namang ibang Sa government mang gagaling yun. Ano po naisip niyo po? Sige, sir. Ayun lang, yung maibalik sa normal. Wala, maibalik lang sa Pero normal. yung ayuda, sir, na binibigay, sa tingin mas sustain, ba? O yung presyo hinihingi po niyo sa pamasahe? Ayun, sana, Taas, makakatulong yun. Yung piso, makakatulong sana yun. Dati, nawala. Hindi natuloy. Kaya, ang laki sana tulong. Ang laking tulong. Laking bagay, Okay, ito na, sir. Dahil, first biyahe niyo po ngayon, di ba? Opo, ngayon pa lang. Tapos, magkano sa boundary mo?
400 to eh. 400 pesos na lang. Pero buong araw ba yun, sir? Pero binaba na to, ginawa na lang 250. 250, mas mababa na. Dahil nga sobrang hirap Ilang ng oras na biyahe. biyahe po ba yun? Hanggang 1 o'clock kami kasi dalawang grupo to eh. From 4 a.m. hanggang 1 o'clock. 1 p.m. Tapos na yung biyahe mo nun. Oo. Sakto, sir. Eto na. Meron kaming pag-grocery. Ito, mula sa Good Morning Kapatid. Ayan na, sir. Sakto. Lalo na po sa inyo. Sige lang. Ayan. Si Tita Laila pa mismo namili ito kahapon sa kanyang larga segment. Pakita mo, sir. Ayan. Ang dami pala, sir. Ang bigat. Yung itlog baka mapisat. Ano pa masasabi natin, sir? Ayan. Ayan po. Ay, Ayan mo. maraming salamat Sir, po ito, lagyan sa natin. inyo at sa TV5. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Yan muna ang update, Mami Chiki. Back to studio, sir. Kaya naman kayo. Ang saya! Nako, lahat talaga matutuwa pag makita ka sa lansangan, Tito Mondi. Mas Sir, sa'yo, matutuwa pa pala. sir, Dahil sa'yo, may visit ka dyan. Sir, Ako hawak mo ang nakakatuwa. Maraming salamat sa ating mga mahal na driver. Sir, sir. Inilunsad ng isang bus company ang Bayanihan Shuttle Service Program sa gitna ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Para ipaliwanag yan, makakasama natin live mula sa isang bus terminal sa Cubao ang ating traffic, Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, paano ba iiral itong shuttle service program na ito? Yes, Mami Chiki. Ayan, sumasayaw kami. Hawak mo ang beat. Hawak ang beat. Yes, sayo muna tayo, Mami Chiki, dahil it's Friday. Di ba? Bigay na bigay sila. Habang sumasayaw kami na hawak mo ang beat, pati may nasa likod. Ayan, di ba? Eto pa, sir. Oy, sir, sumali ka. Gumano ka din muna. Busy ka. Eto si sir, Mami Chiki, kita nyo. Isa sa mga pasero papadaling gayon. Kita, sir, ba't may kiss mark ka pa dyan? Ba't may kiss mark? Sir, ba't may kiss mark? May kiss mark ka dito. Tattoo ba yan? Huwag kang magalit. Hawak mo ang beat, sir. Ito gawin na. Mahihayin, sir. Eto na. Yung speaking of tatak, alam niyo ba yung tawag na tatak Bayanihan Shuttle Service ng Victory Liner? Sige, sayo muna tayo. Ayaw yung makita. Yung tatak Bayanihan Shuttle Service sa Victory Liner, in-offer nila yung mga bus nila, lalo na doon sa Baguio. Kasi di ba nahirapan yung mga commuters natin na sumakay. Sinampulan nila sa Baguio. Di ba timing kayo? Masaya. Yung LGU ng Baguio, ginawa nila yung 2 units, pinairam nila doon para yung mga empleyado doon meron na mismong sasakyan. Kasi nga, 50% ng mga bus units sa Victory Liner. Alam nyo ba yun? Opo! Baka nanonood na mama mo dito dyan. Bakit hindi nagpala? Ma, hindi ako to. Doon, di pa kayo nagpala. Tapos kayo pakausap ko. Ito na nga, balik tayo sa kinukwento ko. Yung 50 units nga nung bus nila, kasi 190, 94 na lang yung bumabiyahe. Kita nyo yung epekto nun, ang laki na nawalan. Pero para hindi mawalan ng trabaho yung mga taga Victory Liner, ginawa nila, yun nga, itong tinatawag na Tatak Bayanihan Shuttle Service. Plus, yung iba nilang conductor driver po nila, ay yung conductor nila, ginawa nilang porter. Mamaya may pakusong tandaan nyo, tahimik kayo. Tapos, ito na, isa pa doon, ang ginawa nila sa bus, Mami Chiki at sa mga commuter natin, yung mismong ang ginawa ng LGU, yung pamasahe, yung gas mismo sasagutin na lang ng LGU, plus yung bayad sa sweldo ng conductor at driver. Di ba very good lahat? Sumaya uli kayo. Yun ang inaabangan nila. Ano libre? Libre daw. Eto na, commute stand na tayo. Anong pangalan po natin? Angel po. Angel? Guay. Why? Kilala niyo ba si Dimple Sumana? Opo. Sige nga, anong napanood yung teleserye niya? Kadenang Ginto Kadenang Ginto. Very good. Okay, saan kayo papunta ngayon? sa Lingayen. Lingayen. Sino pupuntahan niyo doon? Kamag-anak po. Kamag-anak. Ang tagal, ha? Kailan kayo last na nagpunta doon? Last year? Ay, speaking of Pangasinan, Nagulat ka. Yung sa Pangasinan pala, yung kahapon, parang 3 hours yung waiting time. Ngayon, malamang bungada na kayo, 7:45 na eh. So at least medyo depende talaga. Kaya ganun katindi, dahil nga nabuwasan ng unit, ang biyahe sa mga Pangasinan talagang umaabot ng matagal. Parang kahapon 3 hours. Pero iba yung Zambales pa Baguio dito sa Victory Liner, dito sa Cubao, ay mga 30 minutes na yung waiting time. Dati kahit hindi puno eh. Ngayon sa Pangasinan, kailangan 49 passengers tayo bago daw sumakay. Ito na, bunot tayo. Kapain nyo muna. Ito sa aking bulsa. Ayan. Di ba? Instruction. Paano ba instruction? Ito na, bunot muna kayo. Di ba? Ito babunot natin. Anong kakapa natin? Anong kakapa mo? Biscuit. Malambot? Matigas? Matigas. Matigas? Sige, bunutin mo na. Eto na. Ay, opya. Opya at ito. Sakto, di ba? Teka lang.
At buksan mo muna. Habang binubuksan mo yan, dahil Friday tayo, hindi tayo pwede mawala ng pabati. Eto na, nasan mo ba? Nasan ba? Nasan yung pabati? Teka, wala yung picture natin. Teka, babuksan natin ito. Ano masasabi niyo muna? So sa mga nagbe-birthday po, happy birthday. Pero of course, makinig muna kayo. Birthday, ano nyo ba? Birthday ng aming Tiang Nora. Ito, kung sino man po nakakakilala dito kay Tiang Nora Amante, happy birthday. O, kilala nyo ba? Hello po. Happy birthday po. Happy birthday daw. At ito pa, may belated happy birthday pa kami. Di ba? Oh, kung sino man po nakakakilala sa may-ari ng bike na to, Paul. Ikaw, Paul, belated happy birthday sa'yo, ha? Kahapon yan. O, kilala nyo rin ba to? Hindi po. Ayan. O, batiin nyo naman happy birthday. Birthday po. Ayan. Bukod kay Paul, belated happy birthday, Tiang. Happy birthday. At sa lahat po na nagpa-birthday, happy birthday po. Hawak mo ang Yes! Back to Studio, Mami Chiki. Kamusta nyo? Maraming salamat sa'yo, Tito Mondi, Mondragon. Ikaw muna dyan. Sabi ni Mama James. Pero di ka namang kontrabida, namimigay ka nga ng kopya. Maraming salamat. Happy Friday sa mga nandyan sa Cubao. Mga kapatid, Mondi Lopez po, manatiling updated sa lagay ng trapiko sa mga pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.